Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Siyempre guys, alam nyo naman na gumagawa tayo ng video for vlog, for awareness po para sa ating mga kababayan, hindi po para mamahiya kung sino man ang mga nakagawa ng kasalanan. Dahil ito po ay paulit-ulit na po na marami pong nabibiktima ang tao na ito sa iba't ibang mga lugar. Hindi lang po dito sa Quezon City, sa Bulacan, sa Cavite, iba't iba na po ang mga nagpo-post sa taong ito. Ipapanood ko po sa inyo yung video na ito kasi nakakabahala. Kasi yung ibang mga tao, hindi natin alam kung ginagamit ba nila yung kalagayan ba nila o yung pag-iisip ba nila. Kasi etong video na ito na mapapanood nyo, pakishare po ang video na ito. Baka mapunta to sa lugar nyo at bigla na lang pong pumasok sa inyong mga bahay. Yes po, ang ginagawa po ng isang babae na ito na makikita sa video mamaya na buntis po siya. Hindi natin alam kung totoo ba, pero makikita po sa video na pinasok niya po ang isang bahay sa Batasan, Quezon City, na kung saan nahuli po siya ng mga tao at mismo na may-ari ng bahay. At makikita rin sa video na ito na marami na siyang mga dalang mga iba't ibang mga gamit na tila nakuha niya na po sa ibang mga biktima. Hindi lang po yan. Makikita rin po ito sa picture na ito. Ito, ipapakita ko sa screen na ito na halos may nag-complain din sa kanya na pangalan ay Kagawad Wenky de la Rosa, na kung saan ito daw ay pumasok din po, okay, sa bahay po ng kanilang lugar. At makikita na parang iisang tao lang po. Hindi lang po yan, meron pa po isang tao. Siya rin po, pareho po ng suot niya at may nag-complain din po at nagpost sa social media na pumasok po ang isang buntis na makikita na parehong tao din po. Kaya naman guys, panoorin nyo muna ang video na ito at pakishare po dahil baka po pumasok na lang po sa inyong mga tahanan at may gawin po. Pakishare po at ikaw na ang umusga. Pumasok? Oo, halika, picturean mo nga to, Day. Hindi ako. Sino ka? Sino ka? Taga saan ka ba? Bali ka ng pinasok na bahay, te. Hindi ka namin kilala. Tingnan, sabi ko, hindi ka pa na, na may military akong anak? Sorry po, ma'am. Sorry po nang nakita eh. Oh, tawag na kayo ng barangay. Magnanakaw to. Ano mo nga, sa barangay natin. Taga saan ka ba? Andiyan si Kuya Mike. Kuya Mike. Mike, halika nga, Mike. Kuya Mike, tawag ka na ng magnanakaw to. Salisi ng bahay. Pumapasok sa bahay ng bukas. Pumasok siya. Buti may nakakita. Kita mo, te? Hindi, kasi nasabi daw sa kidaday na ganyan. Buti po, naisipan ko pumunta rito kasi kumakain ako. Hindi naman natin din siya kilala. Kim? Baba ka nga rito. Lumapit siya dito, hindi ko alam sa kanya. Basta nandito na siya nung Ano po yan? Patay na po may ari po yan. Ha? Pumasok pa naman siya dito, nandito siya nakatayo, ganun siya na. Baka na-hold up niya ba ito? Hindi po yan, patay na po. Ay, ibang tao to? Tunay? Patay na ito nga yung Facebook. Ano po kuya? Ano po? Tunay, tiki. Baka na kuha rin niya yan. Padala ka na dito nung ng taga-barangay dong. Ito yan, Yan na may paano na. Yan yung nakuhaan. Hindi ko lang po alam. Hindi, yan yung Patay na daw to eh. Nandito man yung Facebook. Sus, si ate oh. Dito ka pa talaga tumira, te. Kala ko barok eh. Ang dami niya niyo. Okay guys, napanood nyo na yung video na ito, okay? So kung makikita nyo, hindi lang po yan ang unang pagkakataon na pinasok po ng taong ito ang bahay ng ibang tao, okay? Makikita nyo na marami na po siyang naipopost, iba't ibang tao na po ang nagpo-post, pero paulit-ulit bakit hindi po siya nahuhuli at bakit tila kung may problema po siya dapat matulungan siya ng DSWD o ng barangay dahil marami pong nabibiktima. Alam po natin na kung totoo man na may problema siya sa kanyang pag-iisip o talagang may kalagayan siya, kailangan tulungan ito ng ating gobyerno o ng DSWD. Hindi po pwede na mabibiktima at ang magsasacrifice nito yung mga taong nagtatrabaho ng patas. Dahil, guys, okay, uulitin ko, nakikita natin sa social media na hindi natin huhusgahan yung iba, pero ngayon, ang ginagawa na po ng mga nahuhuli ng mga suspect, tila ginagamit na nila at nagbabaliw-baliwan sila para at least maging lusot sila sa batas. So, unfair naman po yun sa mga nabibiktima nila na tila wala nang matakbuhan. Kaya guys, pakishare po ang video na ito. Baka po
mapunta po sa lugar nyo at pasukin po ang inyong mga bahay. So for awareness lang guys ha, okay? At sana matulungan po natin ang tao na ito kung totoo naman na may problema siya sa kanyang pag-iisip o may pinagdadaanan lalong-lalo na kung buntis. Pero for awareness po ang video na ito para hindi na po tayo mabiktima. Kung makita man natin siya sa kalsada o sa inyong lugar, maging aware po tayo. Dahil guys, nakakatakot. Kasi kung mawala man ang pinaka-importanteng gamit natin o yung pera na pinag-iipunan natin para sa sarili nating pamilya, well, tayo ang madidihado. Kung irereklamo naman natin siya at kung totoong may problema man siya sa pag-iisip or buntis talaga siya, well, hindi natin alam kung may laban ba tayo sa kaso. Kaya sana po, DSWD, Secretary Rex Gatchalian, sana napanood nyo po ang video na ito. Pakishare po ang video para at least matulungan din po ang tao na ito kung totoo po na may pagproblema po sa kanyang pag-iisip, lalong-lalo na at buntis siya. Pero ang sinasabi ko, hindi po ito patas sa batas dahil nakakagawa na po siya ng mali. Ang mali po, maraming iba't ibang mga tao na po ang nabibiktima niya at sana matapos na ito. For awareness sa video na ito guys, sana po pakishare ang video na ito para po at least maging aware po at ang mga tao at matulungan po ng mga barangay kung saan man nakatira ang babae nito at matulungan ng DSWD kung may pangangailangan siya. Maraming salamat at ito lang po ang aking for awareness vlog sa video na ito.